Ano daw ang pinaka-paborito niyo na mag-asawa na foreplay? So, ay. Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Ngayon, kung mapapansin nyo, dahil marami nag-request na interviewin daw natin si Inday sa kanyang buhay. Kaya eto, kinausap ko siya na pwede ko siyang interviewin. So, pumayag naman si Inday. Di ba, Inday? Yes, Ayan, si Inday. So, syempre, ang daming katanungan mga kasawi kung dalaga ba si Inday at sasagutin niya ito. O, ano ang masasabi mo, Inday? Dalaga ka pa ba or may asawa na? Meron na akong asawa, bali 16 years na kami nagsasama. So, ayan, ibig sabihin, sa mga umaasa dyan na talagang dalaga pa si Inday po ay taken na at 16 years na silang kasal. So, ilang taon na yung mga anak mo, Inday? Yung panganay ko ay 16 going to 17. Yung bunso ko naman, at 12 years old going to 13 years old next year. So, ayan mga kasawi. At syempre, pagdating naman sa buhay niya, ano ba yung maganda mong masasabi sa mga viewers natin na kailangan nilang sundin at para tumagal sila ng 16 years? So yun lang, sa mag-asawa talaga, hindi mawawala yung tawag ito, tampuhan or sama ng loob. Naandyan na talaga lahat ng pagsubok, kumbaga. Sa amin naman mag-asawa, never naman nag-away din naman kami, pero hindi talaga ganun katindi yung pag-aaway namin. Kumbaga, nag-aano na lang kami ngayon about sa bata, pero never kami nag-away sa isang bagay na kagaya sa ibang mag-asawa na naghihiwalay. Kasi yung asawa ko talaga is family, ano talaga siya sa amin. Kumbaga, mas priority niya yung pamilya kumpara sa barkada, hindi mo siya makikita sa ibang bahay na nakikipag-inuman, kumbaga sa mga okasyon, hindi siya ganun. Kumbaga, as in family na taga, nakapokus siya sa pamilya namin. Kaya, hindi ka taga kami nag-aaway about yun. Kumbaga, meron kami kunting pagtatalo na hindi naman, syempre, perfect po talaga yung bilang mag-asawa. Pinagtatanulan lang talaga namin is yung yan sa mga bata. Kasi minsan, syempre, hindi natin maiwasan, iilan dyan na kapag dating sa pagdidisiplina ng bata ay iba-iba, kumbaga. Minsan kasi may times talaga na mas stricto siya pagdating sa mga bata. Syempre ako naman bilang nanay, 'di ba? Pag nakikita natin na yung anak natin kapag pinagsasabihan ng isang ama is tas nakikita niyo na malungkot yung bata or hindi nagugustuhan yung sinasabi ng tatay nila, parang ako yung magbabalanse ng lahat. Pero syempre, mali pala yun. Dapat hayaan pala natin siya na i-disiplina yung mga anak niya. Ganon. So, yun lang masasabi ko about sa amin mag-asawa. So, ayan, napakagandang mensahe ni Inday. At syempre, ayan, eto yung pangalawang tanong natin dahil may nagtanong neto na, sino ba yung seloso? Yung asawa mo or ikaw? Siguro parang parehas lang din naman kami. Minsan may times na nagsiselos din ako, may times na nagsiselos siya sa akin. Kasi ang ayaw namin sa isa't isa, yung lumalabas ng bahay talaga na wala siyang alam. Lalabas ako ng bahay, hindi ako nagpaalam. Kumbaga, kailangan talaga alam niya ba magte-text ako or dapat kapag tatawag siya, kailangan lagi na andyan kasama ko yung anak ko para at least aware siya na, kumbaga, hindi naman sa sinasabi talaga na dududa siya, walang ganun. Kumbaga, mas gusto niya kasi na safe ako palagi. Kasi may times kasi ako na dati yung kasambahay ko, pag umayos talaga ako lumalabas, lagi ko siyang kasama. So ngayon, wala na kasi sa amin. Kumbaga 8 years siya sa amin nagtagal. So, yung sakit ko kasi may times ako na bigla na lang ako mahihilo. Kaya kailangan ko talaga may kasama. Kaya minsan, hanggat maaari meron akong kasama para at least safe talaga. So, ayan mga kasawi, napakagandang natin. So, both lang sila parehas. At syempre, ito yung pinaka-last na question natin para sa kanya. At alam ko marami nagtatanong diyan. So, ano ba ang maganda na gawin kapag kayong Mr. or Mrs. ay nagkukulang pagdating sa performance? Diba? Ang dami nagtatanong yan. Sa inyo ba mag-asawa kaya tumagal kayo ng ganito katagal? So, ano yung ginagawa nyo para mas satisfied kayo parehas na mag-asawa? Para sa amin naman, hindi naman. Siguro, ano na lang talaga yung mag-asawa. Kumbaga, natural lang. Kahit tumatagal naman talaga ang pagsasama, isa na rin yun sa naging dahilan na kailangan talaga once a week or twice a month, meron talaga kayong ganon. Kasi nga, hindi may iwasan talaga. Syempre, naghahanap din talaga yung mga kaparihan natin. Hindi kagaya natin mga babae na kahit wala talaga. Pero siguro may ilan na gusto pa rin. Pero kagaya natin sa iba talaga na kahit wala, okay lang. Pero para sa akin, isa rin sa nagpapatibay ng pagsasama yung lagi kayong may komunikasyon.
Kasi pag halimbawa, naglilihim kayo sa isa't isa, parang hindi kayo open palagi. So, yan ang magiging cause ninyo ng kunting pagtatampuhan hanggang sa humaba ng humaba. Tapos kapag may problema kayo, pag-usapan yung dalawa, upuan nyo, huwag kayong matutulog yung dalawa na hindi nyo na pag-uusapan yung problema. Kasi pag pinatagal nyo yan, parang maghahanap kayo ng comfortation sa iba, pero dapat hindi. Kayong dalawa talaga yung uupo. Kumbaga, wag din kayong makikipag-usap sa iba para at least yung problema nyong mag-asawa kayo lang nakakaalam. Wag ikukwento sa alam mo ba si ganito yung barkada, di ba? Minsan isa pa yung nagiging cause. Akala nyo naging okay, yun pala hindi. Kaya sa aming mag-asawa kasi kapag meron kami mga problema about nga sa mga anak namin, kaming dalawa din yung nagsosolve ng problema namin. At never naman yata kami nagtampuhan kasi ang talaga namin is parehas kasi kami nag-grow sa isa't isa. Kumbaga nag-umpisa kasi kami talaga sa walang-walang mag-asawa. Tapos hanggang sa hindi naman sinasabi na meron, yung unti-unting nagkaroon, at least kumbaga pinaghirapan talaga naming dalawa. Kumbaga parehas kami ng sa buhay. Kaya yan din yung namin na hanggang ngayon, pag tinitingnan namin yung iniisip namin kung saan kami nag-umpisa, talagang nagpapatibay ng pagsasama namin. Tapos at the same time, dagdag ko na rin kapag siguro mag-date din kayo mag-asawa na wala yung mga anak nyo. Kasi may times din kami na ganun yung parang minsan nagigelt ka, di ba? Sasabihin mo, ba't hindi natin kasama yung mga anak natin pa nagde-date? Pero kailangan nyo talaga yun na mag-date pa rin kayo as a couple kahit wala yung mga anak nyo para at least manumbalik yung mga dati nyong samahan kapag feeling nyo na nawawala na kayo, di ba? Pag-usapan nyo yung dati nag-umpisa kayo, at least mas maganda. Yun yung advice ko sa iba na pag nanlalamig kayo, pag-usapan nyo kung saan kayo nag-umpisa, at least maisip nyo na, ito pala kami, kumbaga yung mga bagay na pinagdaanan nyo sa 16 years namin mag-asawa kasi ang talaga namin is more on bata. Nakapokus kami sa goal. Kumbaga, hindi namin naisip yung mga bagay na mga hindi naman dapat gawin kasi yung pagdating kasi sa mag-asawa, sabi nga ng asawa ko, iisa lang din naman yung mga ganyan, di ba? Pero dapat talaga, iisa yung goal nyo sa buhay, dasal lang din sentro yung Panginoon sa pagsasama nyo, at least dumating man mga pagsubok sa buhay natin, sabay-sabay talagang maayos lahat. Ayun. So, ayan, napakaganda. At syempre, may pabonus mga kasawi. Nag-request ulit. Ano daw ang pinaka-paborito niya na mag-asawa na foreplay? So, ayan, pinaka-last natin na question na nagpahabol mga kasawi. Ano daw yun ninyo na mag-asawa ang pinaka-the best na foreplay para sa inyo? Parang wala naman ako maalala kasi after namin mag-asawa yun, nag-uusap talaga. Ewan ko sa mga literal sa ibang mag-asawa kasi after namin talaga ng ganun, pag-uusap, ayan, yun yung parang himlay namin dalawa, nag-uusap kami kasi about sa buhay-buhay kahit paulit-ulit lang, kumbaga iisa lang talaga yung pinag-uusapan namin. Sa kasi wala na, kumbaga na lang yung bonus na lang yung mga ganun, pero sa ngayon kasi yun lang, yung after ng is nag-uusap. Ayun yung pinaka banding namin, oo. So, ayan mga kasawi, narinig ninyo yung sinabi ni Inday. At syempre, sa nag-request mga kasawi, ayan, na-interview na natin siya. At sana nagkaroon kayo syempre, ng learn sa kanyang buhay mga kasawi dahil napakaganda ng love life ni Inday. Syempre, happy family siya dahil swinerte or mapalad siya sa kanyang napangasawa. At syempre, sa mga nagsabi pa na house tour natin, so abangan nyo yan mga kasawi. Sa ngayon kasi muna ay na-interview muna natin siya para sa kanyang buhay. So, ayun mga kasawi, bye!